Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Happy Resurrection Sunday po sa ating lahat. Ipagdiwang po natin ang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Welcome po sa ating channel na Charles Studios, and this is our segment Bible Speaks Season 2. At ngayon po ay nasa episode number 9 na po tayo. Matapos nating alalahanin ang kanyang kamatayan, ang siya namang pagdiriwang natin sa kanyang muling pagkabuhay. Tanda na sa kabila ng kalungkutan ay may pag-asang mamamanaag o maghahari sa ating buhay. Ngayong ating ipinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay, pag-usapan po natin ang tagpong ito na kung saan dito natin malalaman kung gaano nga ba kahalaga ang paggawa at pagsunod na naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi ay Obedience in God's Will. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Apostol Juan Evangelista sa Kabanata 21 verses 1 to 14. Pagkatapos muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka, at magkahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halik kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. So ano nga ba yung ating marirealize sa mga verses na ating nabasa? Number 1, mapapagod tayo kapag hindi natin ipinagkakatiwala sa Diyos ang anumang ginagawa natin. Isipin ninyo, si Apostol Pedro, inaya niya yung kanyang mga kasamahan na, "Tara, mangisda tayo." Gumawa naman sila ng move, pero nag-fail sila. Bakit? Kasi wala naman silang nahuli. Siguro hindi sila nag-pray na sana makahuli sila ng maraming isda sa araw na yun, o di kaya naman ay umasa sila sa kanilang lakas at husay. Lahat tayo may planuhin sa buhay, di ba? Gusto natin magkaroon tayo ng sariling bahay at lupa, ng maraming pera, bagong damit, cellphone. Magkapag-around the world tayo, lahat ng mga gusto natin, pangarap natin, ay gusto nating matupad. Pero bakit minsan nag-fail tayo doon? Bakit minsan parang nabibigo tayo? Kasi hindi pa natin yung time.
Hindi pa yon ng tamang oras. At isa pa, baka hindi ito naka-align sa will ng ating Panginoon. May tendency kasi na baka mapahamak tayo, kaya in the end, mapapagod lang din tayo. Mababaliwala lahat ng mga ang ginagawa natin kung hindi ito nagka-connect o naka-align sa kalooban ng ating Panginoon. Number 2, kahit masakit man o nakakasawa na, may isa namang magpapalakas sa atin ng loob. At yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Lahat naman tayo syempre nabibigo. Lahat naman tayo nag-feel. Syempre, masakit sa pakiramdam natin kapag nag-fail tayo sa isang bagay na gusto nating ma-achieve o mapagtagumpayan sa buhay. Pero, ito pala yung maglilid sa atin na manampalataya at manalig sa Panginoon. At hindi manangan sa sarili nating lakas at galing o umasa sa ating sariling karunungan. Number 3, kapag sinabi ni Jesus, sumunod ka agad. Dahil kung ano ang kanyang sinabi, iyon ay para sa ating ikabubuti. Si Pedro, sumunod siya kaagad nung sinabi ni Jesus sa kanya na, ibaling mo sa gawing lugar na to yung lambat. At yun nga, hindi nila mahina sa dami. Ibig lang nung sabihin, sanayin natin yung sarili natin na makasunod kaagad ayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. At number 4, sa pagsunod ay may higit na pagpapala. Nang sumunod si Pedro sa utos ni Jesus Christ, marami nga yung kanyang nahuli. 153, sobrang dami nun. At kahit gaano karami yung isda, hindi napunit o nasira yung lambat. This signifies na kapag sumunod tayo sa Panginoon, kapag kasinunod natin ang kanyang utos, hindi tayo mabibigo. Bagkus ay siksik, liglig at umaapaw ang pagpapala na ibibigay niya sa atin. So, bilang hamon, huwag tayong umasa sa sarili nating lakas at husay dahil mabibigo lang tayo, mapapagod, manghihinawa. Ngunit kapag sinunod natin kung ano ang nais ng Diyos, higit niyang pagpapalain ang buhay natin, maging ang ating mga ginagawa na nagkaugnay dapat sa kanyang kalooban. So yun lang, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Nawa ay meron po kayo natutunan at na-inspire po kayo sa ating message ngayong gabi. Sana sa pagtatapos ng video na ito ay mapagtanto natin na ang tunay na pagsunod ay may kalakip na pagpapala. At hindi lang pagpapala, lalo't higit magkakaroon po tayo ng isang buhay na ganap at isang buhay na masagana, isang buhay na mayroong kabuluhan. I encourage you to follow and subscribe Charles Studios here on Facebook, YouTube, and of course sa ating TikTok account. Hanggang sa susunod po nating talakayan dito po sa ating segment na Bible Speaks Season 2. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na dakila. Muli, maligayang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Happy Resurrection Sunday po sa ating lahat.